Tayo po'y manalangin. Minsan pa, dakilang Diyos, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan sa buhay at lakas na tinaglay po namin sa umagang ito, sa araw ng Sabat na inyo pong binanal para sa amin. Salamat po sa isang magandang pagkakataon na narito muli kami upang kayo po ay aming purihin. Magpapailan lang po kami, Panginoon, ng aming mga tinig sa pamamagitan ng mga himno at pag-aaral ng inyo pong mga banal na salita. Gaya ng dati, Panginoon, pinapasakop namin ang aming mga buhay. Tulungan kami sa aming pag-aaral, sa aming pagsama-samang pagpupuri. Samahan po ang bawat isa sa amin, lalo tigit ang may mga bahagi. Salamat po sa pangunguna ng banal na Espiritu. Ito po ang dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. God first morning po mga kapatid and happy Sabbath. Pwede po ba tayong magbatian sa isa't isa? Happy God morning po. Morning po, Pastor. At mga Happy kapatid. Sabbath. Happy Sabbath sa inyo. Good morning. Happy Sabbath. Happy Sabbath. First Sabbath po. Po sa ating pong mahal na Pangulo, First Sabbath po natin. sa ating pong mga magigiting na elders, mga teachers, LEs, lahat po ng bahagi ng paglilingkod na ating pong ginagampanan ng bawat isa sa atin ay isang mapagpalang umaga po. At ganoon din siyempre sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa YouTube at ganoon din sa Facebook Live, kayo po ay aming binabati ng isang mapagpalang umaga. Isang kagalakan po at kabutihan sa umagang ito na tayo po ay muli nating uunahin ang ating Panginoon. At papahintulutan natin ang Panginoon ang siyang manguna sa ating mga daan upang patuloy po nating matanggap ang mga masaganang biyaya na Kanya pong ipinagkakaloob sa atin. At patuloy na tumitibay ang ating pag-asa at pagtitiwala po sa Kanya. Sa umaga pong ito ay patuloy po tayong magbabahagi ng mga pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. At sa ating pong program na sinare po ni Brother Edmond, ang ating pong mga magsisiganap sa umagang ito, lalo tigit, ang ating mga puso ay magbubukas sa pamamagitan ng pag-aaral ng pag-aaral ng salita ng Diyos na ipagkakalob sa atin. Ang ating pong nakaitalagang pastor, si Pastor Charlito Mesa. Siya po ang mangunguna sa atin upang patuloy po nating pagbulay-bulayan ang unang bahagi ng Aklat ng Samuel, Kapitulo 26. Ngunit bago po tayo umalaod sa ating pagre-repaso nito, tayo po muna ay manalangin mga kapatid at atin po siyang itatalaga sa Panginoon. Mapagpala po naming Diyos, narito po si Pastor Mesa, samantalang babasahin po niya, Panginoon, ang unang aklat ng Samuel, Kapitulo 26. Gawad po sa kanya ang pong mayamang bendisyon. Maranasan po ng bawat isa ang kapakinabangan nito sa aming mga buhay. Patuloy pong ilalapat ang aming mga paglilingkod sa inyo pong banal na kalooban. Makita namin ang mga mahalagang leksyon na patuloy po naming may apply sa aming mga paglilingkod at pagtatalaga. Salamat po sa inyo pong pangunguna. Ito pong ang dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Pastor Mesa, go ahead. Salamat po, Pastor. Good morning po sa lahat. Atin pong babasahin ang 1 Samuel, Kapitulo 26. At dumating ang mga Zefeo kay Saul sa Gibeah na nagsasabi, hindi ba nagtatago si David sa burol ng Hakshila sa tapat ng Jesimon? Kaya tumindig si Saul at lumusong sa ilang ng Ziph, na kasama ang 3,000 piling lalaki sa Israel upang hanapin si David sa ilang ng Ziph. At tumimpil si Saul sa burol ng Hakshila na nasa tabi ng daan sa silangan ng Jesimon. Ngunit si David ay nanatili sa ilang nang makita niya na sinusundan siya ni Saul sa ilang. Nagsugo si David ng mga espiya at natiyak na dumating na nga si Saul. Verse 5,
si David ay pumunta sa dakong pinaghimpilan ni Saul. Nakita ni David ang lugar na kinaroroonan ni Saul at ni Abner na anak ni Ner, na kapitan ng mga ng kanyang hukbo. Si Saul ay nakahiga sa loob ng kampo at ang mga tauhan ay nakahimpil sa palibot niya. Nang magkagayoy, nagsalita si David at sinabi kay Ahimelech na Heteo at kay Abisai na anak ni Seruya na kapatid ni Joab, sinong sasama sa akin sa paglusong kay Saul sa kampo? At sinabi ni Abisai, ako'y lulusong na kasama mo. Kinagabihan dumating sina David at Abisai na sa hukbo. Naroon si Saul na natutulog sa loob ng kampo, na ang kanyang sibat ay nakasaksak sa lupa sa kanyang ulunan. Si Abner at ang hukbo ay nakahiga sa palibot niya. Nang magkagayoy, sinabi ni Abisai kay David, ibinigay ng Diyos ang iyong kaaway sa iyong kamay. Sa araw na ito, ngayoy hayaan mong tuhugin ko siya ng sibat sa lupa sa isang saksak at hindi ko siya uulusin ng 2 ulit. Ngunit sinabi ni David kay Abisai, huwag mo siyang patayin, sapagkat sinong maglalapat ng kanyang kamay na hindi magkakasala laban sa binuhusan ng langis ng Panginoon. At sinabi ni David, buhay ang Panginoon ang papatay sa kanya, o darating ang kanyang araw upang mamatay, o siya'y lulusong sa labanan at mapapahamak. Huwag ipahintulot ng Panginoon na lapatan ko ng aking kamay ang binuhusan ng langis ng Panginoon. Ngunit ngayoy hinihiling ko sa iyo na kunin mo ang sibat na nasa kanyang ulunan at ang banga ng tubig at tayo'y umalis. Kaya't kinuha ni David ang sibat at ang banga ng tubig sa ulunan ni Saul at sila'y umalis. Walang nakita o nakakaalaman o nagising man ang sinuman, sapagkat sila'y pawang mga tulog dahil isang mahimbing na pagkatulog mula sa Panginoon ang dumating sa kanila. Pagkatapos ay dumaan si David sa kabilang dako at tumayo sa tuktok ng bundok na sa may kalayuan na may malaking pagitan sa kanila. At sumigaw si David na hukbo at kay Abner na anak ni Ner, hindi ka ba sasagot, Abner? Nang magkagayoy sumagot si Abner at nagsabi, sino ang sumisigaw sa hari? Sinabi naman ni David kay Abner, hindi ka ba lalaki? Sinong gaya mo sa Israel? Bakit hindi mo binantayan ang iyong Panginoong hari? Sapagkat pumasok ang isa sa taong bayan upang patayin ang hari na iyong Panginoon. Ang bagay na ito na iyong ginawa ay hindi mabuti. Habang buhay ang Panginoon, kayo'y dapat mamatay sapagkat hindi ninyo binantayan ang inyong Panginoon, ang binuhusan ng langis ng Panginoon. At ngayoy tingnan ninyo kung saan naroon ang sibat ng hari at ang banga ng tubig na nasa kanyang ulunan. Nakilala ni Saul ang tinig ni David at nagsabi, ito ba ay tinig mo, anak kong David? At sinabi ni David, tinig ko nga, Panginoon ko o hari. At kanyang sinabi, bakit tinutugis ng aking Panginoon ang kanyang lingkod? Sapagkat anong aking ginawa? O anong kasalanan ang nasa aking kamay? Ngayon, pakinggan nawa ng aking Panginoong Hari ang salita ng kanyang lingkod. Kung ang Panginoon ang siyang nag-udyok sa iyo laban sa akin, tumanggap nawa siya ng isang handog. Ngunit kung ang anak ng tao, sumpain sila sa harap ng Panginoon, sapagkat sila ang nagpalaya sa akin sa araw na ito upang huwag akong magkaroon ng bahagi sa pamana ng Panginoon na nagsasabi, pumayo ka, maglingkod ka sa ibang mga Diyos. Kaya't ngayon, huwag ibuhos ang aking dugo sa lupa mula sa harap ng Panginoon, sapagkat lumabas ang hari ng Israel upang humanap ng isang puto
gaya ng isang humahabol sa isang pugo sa mga bundok. Pagkatapos ay sinabi ni Saul, "Ako'y nagkasala, bumalik ka, anak kong David, sapagkat hindi na ako gagawa ng masama sa iyo, sapagkat ang aking buhay ay mahalaga sa iyong paningin sa araw na ito. Ako'y naging hangal at nakagawa ng napakalaking pagkakamali." At sumagot si David at nagsabi, "Narito ang sibat, o hari. Papuntahin mo rito ang isa sa mga kabataan at kunin ito. Gantimpalaan ng Panginoon ang bawat tao sa kanyang katuwiran at sa kanyang katapatan, sapagkat ibinigay ka ng Panginoon sa aking kamay ngayon, at hindi ko inilapat ang aking kamay laban sa binuhusan ng langis ng Panginoon. Kung paanong ang iyong buhay ay napakahalaga sa aking paningin sa araw na ito, naway mahalaga ang aking buhay sa paningin ng Panginoon. At naway iligtas niya ako sa lahat ng kapighatian." Verse 25 last verse. Pagkatapos ay sinabi ni Saul kay David, "Pagpalain ka, anak kong David. Gagawa ka ng maraming bagay at magtatagumpay ka sa mga iyon." Kaya't nagpatuloy si David sa kanyang lakad at si Saul ay bumalik sa kanyang lugar. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Salamat po, Pastor Mesa. Amen. At ngayon naman po, ipagkakalob natin ang mga pangunahing magre-reflect para po sa bahagi ng kapitulo na binasa po ni Pastor Mesa. Unang bahagi po, ipagkakalob natin kay Pastor David, at ang ikalawang bahagi po ng reflection ay ipagkakalob natin kay Pastor Reyes Cabosa. Pastor David, nandito ka na? Alright. Okay, magandang umaga po, Pastor Yun, at magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid. Sa aking pong reflection ay napagandang story po ito. Ang unang story ay doon po sa 1 Samuel chapter 24, kung saan ay hinabol din po siya ni Saul, at ganoon din ay hindi po naghigante si David, kundi nagputol lang siya ng kaunti doon sa kanyang robe, at pinakita niya pa rin po yung kanyang pagrespeto doon sa anointed one ng ating pong Panginoon. At ito rin po ang 1 Samuel chapter 26 ay pangalawang story po ng pagrespeto po ni David doon sa itinalaga po ng ating pong Panginoon Diyos. So yung aking pong reflection sa bagay na ito ay yung tinatawag nating self-control. Even though na si David ay meron siyang pagkakataon, dahil siya ay merong threat at meron at tinahabol siya ng hari, pero dahil siya po ay kinikilala niya po ang appointed ng ating pong Panginoon Diyos, nagkaroon po siya ng stewardship, ng self-control sa kanya pong buhay. So sabi nga po ng Proverbs 16 verse 32, sabi niya, "Better is he that ruleth his spirit than he that," kami na mahal na mga kapatid, napakalaga po ng self-control. Si David ay continuous ang benevolence niya ng kanya pong character sa kanya pong buhay. Even though na meron siyang pagkakataon ay kinikilala niya ang ating pong itinalaga ng ating pong Panginoon Diyos. Pangalawa ay letting God defend us. So bagaman na sa buhay niya po ay meron siyang threat sa kanya pong buhay, dahil akala ni Saul ay agawin sa kanya
no, yung trono. Pero si David ay hindi niya po ginawa yun sapagkat nagtitiwala siya sa ating pong Panginoon Diyos. So hinayaan niya lang po ang ating Panginoon Diyos na siyang Respeto sa hinihingi ng Diyos. yes po. So hinayaan niya lang po yung ating Panginoon Diyos na siyang magtalaga po sa kanya sa tamang pong panahon. Then pangatlo, dito po sa bagay na ito ay yung mga anointed ng ating Panginoon Diyos ay atin din pong kilalanin, at the same time ay yung respect. Bagaman na meron pong mga weaknesses sa buhay po nila o kaya hindi perfect, pero dahil po sila ay itinalaga ng ating pong Panginoon Diyos, ay isama natin sa mga panalangin. So sa bagay na ito ay we have to support them or ating pong ipanalangin, sapagkat sila po ay mga pinili ng ating pong dakilang Diyos. So sa bagay na ito po ay yun po yung aking reflection sa oras na ito. Yung una ay self-control, then pangalawa ay letting God defend us kung meron pong mga bagay na kung saan ay may mga pressure sa ating pong buhay. Then pangatlo ay yung mga pinili ng Diyos ay we have to respect them sapagkat sila ho ay mga anointed ng ating pong dakilang Diyos. So yun lang po at maraming salamat. God first morning po sa ating lahat. Thank you, Pastor David. Okay po, Pastor Ray. God first morning po sa ating lahat mga kapatid. God first morning. Pero madilim po ng kaunti yung aking pong mukha. Mga minamahal, napaganda ho, kung atin ho mapapansin ang verse 12 hanggang 25 ay ipinapakita po sa atin mga kapatid sa talatang ito na si David ay talagang meron ho siyang paggalang sa pinahiran ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya kanya hong ipinaubaya mga minamahal ang hustisya sa ating pong Panginoong Diyos. At dito natin makita na si David mga minamahal ay meron po siyang pusong hinubog ng pananampalataya, hindi sa alipin ng galit, kundi siya ho ay nagkaroon po ng malayang pagtitiwala o kumbaga meron siyang malaking pagtitiwala sa Diyos. Meron po tatlong mga minamahal na punto na dapat ho na atin hong pakatandaan mga kapatid, Una-una po mga minamahal. Susulat ka na. Sana. Bako ka. So una-una ho mga minamahal na mga kapatid, Kung asawa na niya si Abigail dyan, paggalang sa otoridad, Kung asawa na niya si Kuman dyan, Ako po ba ay mga kapatid, ako po ba ay clear? Kasi meron po Pero nasasakit. pwede pong maki-liwanag. Close po muna ng ating Joe. Gusto na po. Muted na po. Sige po. So, una-una ho, mga minamahal, malaking bagay po mga kapatid na tayo po ng mga mananampalataya ay meron ho tayong paggalang sa otoridad o otoridad na itinilaga ng atin pong Diyos. Lalong-lalo na ho sa atin hong mga pastor, sa mga matatanda sa iglesia, mga elders, at lalo tigit sa tahanan ho ng atin hong pinangunahan na dapat magkaroon ho ng paggalang sa bawat isa. Kasi ito ho ang ninanais na pinupunto ho ng atin hong reflection sa umagang ito. Sapagkat kung atin pong titingnan si David ay meron na pong pagkakataon na patayin po niya yung pong
hari na si Saul, pero hindi po niya hinayaan, mga kapatid, na ah, patayin si Saul, no? Sapagkat kanya pong sinabi sa verse 11, hindi ko itataas ang aking kamay laban sa pinahiran ng Panginoon. So napaganda, no? Na kahit si Saul ay malinaw na nagkasala, sapagkat siya po ay kanya pong inuusig si David, mga minamahal na mga kapatid. Pero kinilala po ni David, mga minamahal, yung otoridad ito ho ay nagmumula sa atin pong Panginoong Diyos. Kaya ganun na lamang ang kanya hong paggalang, ano ho, sa kay Haring Saul. So, ganun din, mga kapatid, no? Sa atin pong mga pinangunahan, no? Sa ating tahanan, sa simbahan, o pamahalaan, o anuman pong mga antas na atin pong kinasasakupan, ay narapat lamang na tayo ho ay magkaroon ng paggalang, no, sa atin hong mga nangunguna, ano po. Kaya ang prinsipyo po na ito, mga kapatid, ito po ay dinidiin ng atin pong mahal na Diyos, na ang bawat isa sa atin ay magkaroon po ng paggalang. Na bagamat meron pong kasamaan, pero hindi ho tayo narapat na tayo ho ang magpataw ng paghihiganti, sapagkat sabi nga ng banal na kasulatan, ang paghihiganti ay para lamang po yan. Ang may karapatan lamang po ay ang ating pong mahal na Diyos. Ang pangalawa ho, mga minamahal na mga kapatid, dito ho sa ugali ho ni David ay meron ho siyang pagtitiwala sa hustisya ng Diyos. Ano po? Na hinahayaan po niya, mga kapatid, na talagang siya ay huwag magpagamit, kasi kung tutusin nga, kung doon po sa sinabi ng kanyang kasama na bibigyan ko na ba ito o titirahin ko na ba ito sa kanto na kumbaga pananalita, pero hindi ho niya hinayaan, mga kapatid, na siya mismo ang magpataw ng kaparusahan o paghihiganti sa taong nagkasala sa kanya. So, dito, mga minamahal na mga kapatid, no, makikita natin na hindi si David naghiganti, no, kahit may kapangyarihan siya, no, mayroon siyang pagkakataon, ay pinapaubaya po niya ang hatol sa Diyos. Kaya, mga minamahal na mga kapatid, napakainam na kapag tayo ay may mga kaalitan, mas mainam na tayo ho ay manalangin na lang, papasa Diyos na lang po natin, at huwag ho tayong maghiganti. Hayaan po natin ang hustisya na ito ho ay dapat ang Diyos ang siya pong magiging magpapataw po nito. So, ayan ho, mga minamahal na mga kapatid, no? At ang pangatlo, mga kapatid, ang sabi rito, konsensyang hinubog ng banal na espiritu. So dapat pala magkaroon tayo ng konsensyang hinubog ng banal na espiritu. Sapagkat sinabi po ni David, mga kapatid, no, ang iyong buhay ay minahal sa aking paningin. Pinili ni David ang konsensya kaysa pagkakataon. Ang tunay na kabanalan ay hindi nasusukat sa panlabas na tagumpay, kundi sa panloob na katapatan. Kaya, mga minamahal, napakaganda na dapat ang bawat sa atin ay pagkaroon po ng konsensya na hinubog po ng banal na espiritu. Kaya ang hamong dapat ho natin na
pagninilay-nilayin mga minamahal ng kapatid. Sa mga sandaling walang nakakita, ano daw po ang atin pong pipiliin. Ang madaling daan o ang tama. Minsan kasi mga kapatid, no, ang napipili ho natin yung pong madaling daan, ano ho, sapagkat ito yung aking naramdaman, ito yung aking dapat gawin kasi naagrabyado ako. Pero mga kapatid, mas maganda pala na piliin natin yung tamang daan sapagkat hindi ho tayo makakasama doon sa consequence na baka tayo ho ay magkamali. Kaya sa ating pong pamilya, no, at sa ating pong iglesia, ay atin pong piliin mga minamahal ang paggalang at panalangin kaysa alitan. No? Minsan kasi ito ho yung atin pong nakakaligtaan, yung paggalang at panalangin, no? Kaysa sa magkaroon tayo ng matinding alitan. Kaya ganoon din po, no? Sa atin pong mga trabaho at sa atin pong sosyedad na kinaroroonan ay mas mainam na atin hong piliin ang mga bagay po na ito. Kaya tayo ho ay dapat na manindigan sa tama, na may kababaang loob at integridad. No? Kaya mga minamahal ang kapatid, kung tayo ho'y nakakaranas ng ganitong karanasan ni David, ay atin po ipaubaya ang hustisya sa atin hong mahal na Diyos. At bagkos atin pong ituon ang atin pong pagtitiwala, ng atin pong lubos na pagtitiwala sa pangako ng atin pong mahal na Diyos, sapagkat nais po ng Diyos na mahubog ang atin pong mga karakter, na ito po ay magre-reflect sa atin pong mga kapwa ang karakter ng ating pong Panginoong Jesus. So yan lang po mga minamahal ang atin pong reflection sa umagang ito. Pagpalain po tayo. Ayan, salamat po Pastor Ray and Pastor David sa pagbahagi ng refleksyon na ating pong pinagbulay-bulayan sa aklat ng Samuel chapter 26. Ang oras po natin mga kapatid ay 4:29. Napakabilis po na tumakbo ang ating oras at bibigyan po natin ng daan ang ating pong mga kapatid na nagbahagi din po ng kanila pong refleksyon dito po sa ating pong chat box. Ang sabi po ni Pastor Seth, ang refleksyon niya po doon sa 1 Samuel chapter 26, sabi po niya ay malinaw na paalala na ang tunay na pananampalataya ay nasusukat sa mga desisyong ginagawa natin. Kapag may kapangyarihan tayong gumanti, ngunit pinipili nating magpigil. May pagkakataon si David na patayin si Saul, ngunit pinili niyang igalang ang Diyos at magtiwala sa kanyang panahon at hustisya. Sa pananaw po ng Seventh-day Adventist Theology, ipinapakita ng kabanata ang kahalagahan ng karakter kaysa posisyon. Ang tema ng Great Controversy, ang pakikipaglaban sa tukso na gumamit ng maling paraan para sa tamang layunin. At ang proseso ng pagpapabanal, ang patuloy na pagpili ng tama kahit mahirap. Sa modernong panahon, tinuturo ng kabanata na sa pamilya, simbahan at pamumuno, hindi lahat ng pwede ay dapat. Ang tunay na lakas ay makikita sa pagpapatawad, pagtitimpi at paghihintay sa Diyos. Ang tagumpay na may basbas ng Diyos ay dumarating hindi sa dahas o pagmamadali, kundi sa katapatan at tiwala sa Kanya. Amen. Napakaganda po. Salamat po, Pastor Seth, sa inyong refleksyon. At ang refleksyon naman po ng ating pong mahal na Pangulo, ang sabi po niya, ang kabutihan ay kayang gumising ng konsyensya. Doon po sa 1 Samuel 26:21. Ang kabaitan ni David ang nagpaamin kay Saul, ako'y nagkasala. Ayan, ang ganda po Ang habag ay mas malakas kaysa karahasan. Ang kabutihang ipinapakita natin ay maaring maging daan
upang ang iba ay magbalik loob sa Diyos. Ayan. Ganda po mga kapatid. Ano po? Na minsan yung ating mga katangian ay ginagamit ng Diyos. Pag ipinagkatiwala natin sa Kanya, ay nababago ang buhay ng mga tao at nailalapit natin sa Panginoon. Magandang karanasan po yon. Ang sabi naman po ni Brother Moses Canlas Pastor Jun, sa Roma 12:19, hindi ako yun ha. po, mahal na Pangulo, Hindi ako yun nag-comment. Baka si Pastor Ernie. nakalagay. Ay, opo. Sorry po ha, kasi yung nakita ko po yung ano natin dito ay CLPM headquarters. Si Pastor Ernie po pala. Sabi po ni Brother Moses, ano ho, sa Roma 12:19, huwag daw po tayong maghihigantihan sa isa't isa sapagkat sinabi ng Diyos, siya ang maghihiganti. Happy God first morning po sa ating lahat. Ayan, thank you po, Brother Moses. At sabi naman po ng ating pong magiting na ministerial secretary sa katawan ni Pastor Nelson Antonio, sabi niya, mainam na piliin natin palagi ang maging mababa, tagapayapa at huwag gumanti sa anumang paraan. Ayan, tama po yun mga kapatid. Sabi naman po ni Brother Sunny Talusan, ang kabanatang ito ay nagpapaalala sa atin na dapat tayong may pagtitiis at pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng pagsubok. Dapat din na may paggalang sa kapangyarihan at pagpapahalaga sa Diyos. Pagiging matapang at walang kasalanan sa gitna ng pagsubok. Ang Diyos ay gumagamit din ng mga pagsubok para pagpapalakas ng pananampalataya. Bagamat nakakaranas tayo ng pagsubok, mararanasan naman natin ang kanyang presensya. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ni David at ni Saul na nagiging mapang-api dahil sa pagiging mapagkunwari. Ito ay nagpapalakas ng pananampalataya sa Diyos bilang tunay na leader ng ating buhay. Happy Sabbath and God first morning, family. Sabi naman po ni Brother Sunny, sikapin po natin na i-apply sa ating buhay ang karakter na katulad ng kay David. Marunong tayong rumispeto sa mga leader na hinirang ng Diyos. Salamat po. At ang sabi naman po ng ating mahal na Pangulo, yan, ito na po yan sa kanya, malinaw para kay David ang sinabi ng Panginoon sa 1 Samuel 3:20. Those who honor me, I will honor. But those who despise me will be disdained. Sabi ng talatang ito. Sa kabanatang ito, 2 beses tinawag ni David si Saul, my Lord the King. And sabi po doon sa verse 4, at sa pagkatapos 4 na beses, the Lord anointed. Sa verse 9, 11, 16, and 23. Sa huli ay sinabi niya ang pagtitiwala niya sa Panginoon. The Lord rewards everyone for their righteousness and faithfulness. The Lord delivered you into my hands today, but I would not lay a hand on the Lord anointed. As surely as I valued your life today, so may the Lord value my life and deliver me from all trouble. Ayan, maganda po. Sa 1 Samuel 26:23-24. Isa puso po natin ang pagtitiwala sa Panginoon na meron si David sa tagpong ito. Yan, salamat po, mahal na Pangulo, sa inyo pong reflection. Ang sabi naman po ni Brother Jonathan Maglonso, sa 1 Samuel, sabi po niya, naghari po ang pagpapakumbaba ni David, hindi ipinaggiganti ang kanyang sarili. Alam niya ang Diyos ang maghiganti. Kapag tayo ay ginawa ng masama, huwag tayong kumipo, hayaan natin ang Diyos ang gumawa ng kanyang paraan. Ang paghihiganti ay hindi sa atin, kundi sa Diyos. Ayan, salamat po Brother Jonathan. At sa bahagi naman po ng ilang mga reflection po dito, binanggit din, bumati naman si Brother Kane, sabi niya, Amen po. At si Sister Tess, Happy God first morning po. Ang sabi na din ni Pastor Seth, ano ang kahulugan at kahalagahan ng pinahiran ng langis ng Panginoon? At ano ang maaring nangyari kung hindi ito sinunod ni David? Yan. Sabi po naman ni Pastor Joey De Ocampo, ang paghihiganti ay parang apoy. Akala mo'y makakapagpagaan ng loob, ngunit sa huli, ikaw rin ang unang napapaso. Pinagbabawal ng Diyos ang paghihiganti, hindi dahil gusto niyang ipagkait ang katarungan, kundi dahil sinasara o sinisira nito
ang tao. Ayan, tama po yun. At sabi naman po din ni Brother Sunny, pinatutunayan ni David na ang tunay na hari ay hindi yaong marunong lumaban, kundi yaong marunong maghiganti o maghintay sa Diyos. Ang kabanatang ito ay paalala na ang integridad ay daan sa pagtaas ng Diyos o pagtataas ng Diyos sa tamang panahon. Kaya ang panalangin ni Pastor Joey De Ocampo sa pagbabahagi din ng kanyang refleksyon, sabi niya, Panginoon, palitan mo ang aming galit ng iyong pag-ibig. Turuan mo kaming magpatawad tulad ng iyong pagpapatawad sa amin at ilayo mo kami sa espiritu ng paghihiganti at puspusin ng iyong kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen, sabi po dito. Salamat po Amen. mga kapatid sa inyo pong pagbabahagi ng inyo pong refleksyon. Ang oras po natin ay nagtutumulin. Ano ho? Pastor, pwede pa po ba? Pagkamat gusto po natin sana na ito po italakayin natin ng mas lalong maganda pa pagkat marami po tayong mga idea, subalit ang ating pong mga oras ay nagtutumulin. Sige ho, kung kaya ho nating i-manage ang ating oras, bibigyan ko po kayo ng kahit 1 minuto lang, Brother Sunny. Pero unahin sige. po muna natin si Pastor Meneses po. Pwede po. Pastor Sige. Meneses po muna, pagkatapos po Brother Sunny, kayo po ang susunod. Pastor, Okay, sige. 1 minute lang po. Salamat po. Happy God first morning po mga kapatid. First morning. Ang story ito ay nag-iiwan sa atin. Lalo-lalo na tayo na nasa leadership o yung mga nag-a-aspire sa leadership, hindi lamang mga pastor, maging sa ating mga elders. Actually, sa panahon ito, si David ay inanoint na as a king. Di ba? Pero hindi siya nagmamadali. Hindi siya atat na atat doon sa i-take over na niya yung trono ng hari sa hall. Hinintay niya yung right time. So itong ganitong estilo, espiritu, ito ay isang malaking lesson sa atin na hindi masama yung mag-aspire tayo sa isang posisyon. Subalit, kapag ka tayo ay tinawagan ng Panginoon at hindi tayo nagmamadali, on the right time, ibibigay at ilalagay tayo sa isang posisyon kung ang Panginoon ang siyang kinoconsider natin ng kanyang banal na kalooban. Maraming salamat po. Salamat po, Pastor Henry. Sige po, Brother Sunny. Go ahead. Yan. Thank you, Pastor Meneses. Napakaganda ng sinabi ni Pastor. Hindi nagmamadali. Gusto kong balikan kasi yung dito po sa 26, asawa na niya si Abigail, ano po? Okay. Doon po sa 25, pansinin po natin yung, alam niyo po mga kapatid, ang gumawa ko po kasi ay dadaling ko uli sa pagkain. Kasi what we eat is what we are. Kaya siguro si David ay malakas na ang self-control. Doon Amen. po sa 18, tingnan niyo po yung dinala ni Abigail. Sabi niya, 200 loaves. Tapos, yung corn, yung cluster of raisin. So, ang naghahanda po ng pagkain na yung asawa na niya, ano po? At karamihan dito, makikita po natin ay kung ano yung original diet na dala ng Panginoon. Fruit, grains, nuts. No? Bagamat mayroon din sinabi rito na 5 sheep lang na drinks. So, naniniwala po ako na malaki ang contribution ng asawa sa pagiging mahinahon ni King David. Ano? Dahil sa kanyang pagkain, ay makikita po natin doon sa dinala ni Abigail, mga tinapay, mga raisin, mga dried cake na pigs, no? So, sa ating pong panahon ngayon, bakit po, kung i-apply natin sa panahon ngayon, ay madaling mag-init ang ulo ng mga tao. Madaling magsalita ng kung ano-ano do sa ating mga current administration, kahit sa ating iglesia, kapag may mga kapatid na o mga leader o mga pastor na pasaway, napakadaling mag-condemn, ano? Siguro po ay epekto yon ng ating mga kinakain. Kung panay baka at kambing, panay suro lang ng suro yan. Pero kapag vegetarian, medyo nakakapagpigil po yan. Hindi gusto mong magsalita ng ano yan, ng hindi maganda do sa mga leader, medyo pipiliin
yung sasabihin na hindi masasaktan yung ating mga leader, no? So, yun po ang aking kwan dito na como si Abigail ay kasama na ni David. Yung kanyang pagkain ay mostly regional diet, raisin, dried cake, lampigs, loaves na siguro ay yun na. So yun lang po mga kapatid, malaki po ang kaugnayan ng pagkain sa ating karakter. What we eat is what we are. At naniniwala ako na malaki ang naging epekto kay David nung kanyang pagkain na ginagayak ng kanyang asawa. Yun lang po at happy God first morning sa ating lahat. Salamat po, Brother Sunny. At ang sabi naman po ni Sister Tess, ang paghihiganti ay sa Diyos. Magtiwala tayo ng buong puso, ng buong buo sa Panginoon. Siya ang gagawa ng paraan para sa ating kabutihan. Yan. Salamat po mga kapatid sa inyo pong pakikibahagi sa 1 Samuel chapter 26. Patuloy po nating baunin ang mga magagandang aral nito sa buhay po natin at patuloy nating pahintulutan na itagubili natin ang lahat ng mga bagay na ating gagawing pagpapasya sa kamay ng ating Panginoon. Short, short message lang. Okay, short lang, sige. Okay, mga kapatid, yung pinakambuod ng ating pong lesson na nais ko nakita dito, nagtanong, ang paggalang sa pinahiran ng Panginoon ngayon ay paggalang sa paraan ng Diyos, hindi sa pagkakamali ng tao. Bagaman marami tayong mga kapatid ng magagawa na kakamali. Pero respeto pa rin natin mga kapatid. Sa modernong mundo na puno ng galit, cancel culture, at stand revenge mga kapatid, tinawag tayong maging tulad ni David, mapagpigil, mapagkumbaba, at lubos na natitiwala ng Diyos. Yun lang po mga kapatid. Kung ano mo po yung pagrespeto ni David sa pinahiran ng langis, ay ganoon din po sana din ang pagrespeto din natin sa pinahiran ng ating Panginoon Diyos ng langis. Yun lang po. Amen. Salamat po, Pastor Seth. Ang oras po natin mga kapatid ay 4:43 at tayo po ay dadako na po para po sa ating devotional na ito po ay merong kabuang tema na Jesus Wins. Ang mangunguna sa atin ay si Pastor Alpi David. Ngunit bago po tayo dumako doon, tayo po muna ay ipapanalangin ni Pastor Charlito Mesa. Pastor Mesa, pwede bang closing prayer para sa ating Bible reading? Panalangin na rin si Pastor Alpi David para sa devotional. Thank you po. Manalangin po tayo, Panginoon. Muli po naming natunghayan ang inyong banal na salita. Yes. Maraming salamat po sa mga aral na inyong tinatatak sa aming mga puso. Na kami ay dapat maging magalang sa aming mga pamunuan. Yes. Na dapat naming irespeto ang respeto na dapat ipagkaloob. Amen. At dapat naming alalahanin na kayo ang Diyos ng mga paghihiganti. Ayaw nyo kaming magkasala. Ayaw nyo kaming mapasama. Bagkus maibigay ang kalooban at maibaluti sa inyong mga anak ang katwiran. Yes. Kaya po Panginoon, sa umagang ito, pinasasalamatan namin kayo at pinupuri sa pagtatatak niyong muli ng inyong banal na mga paalaala ng inyong salita. Tulungan po ninyo kami sa aming paghayo na kami ay makagampan ng aming mga tungkulin, aming makita ang inyong dakilang kalooban sa mga pamunuan, ang dakilang paalaala na kami maging masunurin. Yes. Maraming salamat po na sa pagpapatuloy ay kami inyong bibiyayaan ng kaunawa at karunungan, lalong-lalo na sa susunod na magbibigay ng inyong mga salita at ng inyong mga paalaala. Yes. Pastor David, tulungan po ninyo. Maraming salamat po na kami ay patuloy na pangungunahan ng banal na Espiritu sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you, Pastor Mesa. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo.
pagpupus ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Pastor David, Pastor Alpi David. Go ahead po. Hello po, happy Sabbath and happy New Year and happy God First Morning po sa lahat po. Happy Sabbath and God First Morning. So, ang ating pong devotional sa umaga pong ito ay mayroon pong pamagat na ang kanyang paglalarawan. Ito din po ay may temang pagtanggap ng kanyang pagmamahal. Ang ating pong key text ay matatagpuan sa Apokalipsis 1:5. Doon sa umiibig sa atin at sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo
Sumakanya ang kalulatian at ang paghahari magpakailanman. Amen. Yan po ating key text. Namangha ako nakatayo sa dulo ng pangunahing kalye ng sinaunang lungsod ng Efeso, kung nasaan ang mga kamanghamanghang na preserbang mga guho at ang kanyang kahangahangang amphitheater. Naisip ko ang mga manlalakbay na nagkakagulo sa lungsod noong panahong isinulat ni Juan ang aklat ng Apokalipsis. Bumisita rin ako sa pulo ng Patmos, kung saan natanggap ni Juan ang paghahayag tungkol kay Jesus. Sinubukan kong isipin kung ano ang naramdaman ni Juan sa pulong ito, mga 50 milya timog kanluran ng Efeso. Nang ipinakita sa kanya ang huling kabanata ng kasaysayan ng mundo at ang hindi mapag-aalinlanganang anunsyo, nagwagi si Jesus. Sa liwanag, yun po yung karanasan ng author. Reading on, sa liwanag ng mga pagbubunyag na natanggap niya, paano ipinakilala ni Juan si Jesus sa mga tagapakinig. Mayroong dalawang pandiwa sa pambungad ng paglalarawan ni Juan kay Jesus na ating tutukan dahil nagbibigay ito sa atin ng katiyakan mula sa simula ng aklat na ito. Biyaya ang sumainyo at kapayapaang mula sa Kanya na siya ngayon, ang nakaraan at ang darating. At mula sa 7 espiritu na nasa harapan ng Kanyang trono at mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat, ang panganay mula sa mga patay at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Doon sa umiibig sa atin at sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Apokalipsis 1, mga talata 4 at 5. Magsimula tayo sa pariralang umiibig sa atin. Talata 5. Ang pandiwang nasa kasalukuyan ay nagpapaalala sa atin ng patuloy na pagmamahal ni Jesucristo para sa atin, ngayon at magpakailanman. Ang orihinal na kahulugan ay tuluyan. Siya ay nagmamahal sa atin at patuloy na nagmamahal at nagmamahal at magmamahal pa sa atin. Pagkatapos ay narito ang pangalawang parirala. At sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Talata 5. Sa orihinal na Griego, ang nakaraang anyo ng pandiwang nagpalaya ay tinatawag na aorist participle na nangangahulugang isang natapos na aksyon sa nakaraan. Sa makatuwid, dito natin nakikita ang dalawang pandiwang naglalarawan sa relasyon ni Jesus sa atin. Siya ay nagmamahal sa atin, patuloy at walang hanggan. At siya ang bumili ng ating kalayaan sa krus. Ang dalawang pandiwang ito ang bumubuo sa puso ng walang hanggang ebanghelyo. Marami ang hindi nakararanas ng tunay at walang kondisyong pagmamahal sa mundong ito. Ngunit, binabago ng mensahe ng Diyos ang lahat ng iyon. Ang huling kabanata ng kasaysayan ng mundo ay nagsisimula sa paalala na si Jesus ay nagmamahal sa atin at pinalaya niya tayo. Ang dalawang katotohanan ito ang magpapanatili sa atin araw-araw hanggang sa makita natin siya ng harapan. So, maganda po ang ating pong devotional reading ngayong umaga po, mga kapatid. So, dalawa po ang mga katotohanan na nais pong iliin ng ating pong reading. Yung una, ang pagmamahal ng ating pong Diyos na walang hanggan, no? Isang pag-ibig na tuloy-tuloy po, no? Hindi po nagmamaliw. Sabi po ng Lamentations, the steadfast love of the Lord
hindi po magtatapos, no? Sila po ay sariwa bago araw-araw. Hindi po kailanman ay nagmamaliw. So tuloy-tuloy po, no? Hindi po ito nagbabago. At ang pangalawa, sa pamamagitan po ng kanyang dugo, pinalaya na tayo sa ating pong mga kasalanan. Yan. So napakaganda po, pinalaya. Ito po ay ginawa ng Panginoon na tapos na. Ibig sabihin, kumpleto na, bayad na, Amen. napalaya na, pinalaya na po tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya sa pamamagitan ng mga katotohanan ito, araw-araw tayo po mamumuhay na may kagalakan, may katiyakan, puno-puno ng pag-asa, at buhay na laging nagbibigay kaluhatian kung pinupuri ang Panginoon. Araw-araw hanggang sa siya ang ating po'y makikita na ng mukhaan sa kanyang ikalawang pagparito. At tayo po'y dalhin doon sa langit na bayan at tayo po'y manahan doon magpakailanman. So, yun po ang ating pong mensahe sa umaga pong ito. Walang hanggang pag-ibig at ang ginawa ng Panginoon na tayo po'y pinalaya. Tinubos. Jesus paid it all. Lahat ng ating pong, para sa ating pong kaligtasan, ginawa na ng ating pong Panginoon. Kaya ngayon, siya ating pong purihin at lagi pong mamumuhay para po sa Kanya hanggang siya ating pong makita. Yan po, mga kapatid, God first morning and happy Sabbath po sa ating lahat. Amen. And thank you po, Pastor David, sa reading and reflection ng ating pong devotional na mayroong kabuang tema na Jesus Wins. Sabi po ng ating pong mahal na Pangulo sa kanya pong reflection sa ating devotional, Amen. Nakakalakas ang devotional reading. Ang pagtatagumpay ni Jesus ay katiyakan din ng ating pagtatagumpay. Lahat ng naganap sa ginawa ni Jesus ay katiyakan ng ating kaligtasan. Amen. Thank you po, mahal na Pangulo. At may dahilan po tayo na maging totoong maging missional. I am missional. Amen. Praise the Lord. So sa bahaging ito mga kapatid, ang ating pong oras ay 3:59. Tunay po na napakabilis po ang pagtakbo nito. Kaya sa bahaging ito, tayo po ay dadako na sa ating pong ikatlong bahagi ng ating pong programa. Ating pong pagbubulay-bulayan naman ang katapatan ng Diyos sa ating mga buhay bilang tayo itinalaga na tapat na katiwala. Sa bahaging ito, tayo po ay babahagi na ng mensahe ng ating magiting na Sabbath School Director sa katawan ni Pastor Ernie Marin. Ang kanya pong temang ihatid sa atin ay mayroong pamagat na Only Way to Manifest Gratitude. Ayan. Bubuksan po natin ulit mga kapatid ang ating mga puso sa bahaging ito. Subalit bago yon, tayo po muna idadako sa panalangin ni Pastor David, Alpe David, at Pastor David, ipanalangin na rin ang ating pong speaker si Pastor Ernie Marin. Okay? Thank you po. Pastor David or Claveria ako. Alpe David kayo po, Pastor. Okay. Sige, tayo po'y manalangin. Thank you. Muli po, Ama, ay kami po'y nagpapasalamat sa inyo pong ganda, banal na mga salita. At maraming salamat po na patuloy na kami po inyo pong bubusugin at kami pong nanamnamin ang inyo pong mga banal na salita na ikakatibay ng aming pong pananampalataya at maging malusog ang aming pong spiritualidad. Pagpalaan niyo po ang manguna at ang inyo pong gagamitin na lingkod. Maraming salamat po sa inyo pong pagtugon sa pangalan namin pong Panginoon sa Jesus. Amen. Amen. Thank you po, Pastor David. Amen. Sistematikong pagbibigay. Systematic benevolence. January 3. Offertory reading devotional.
Ang systematic benevolence ay isang paraan ng pagsasauli ng ikapo at mga handog na nakatuon sa sinadya at sistematikong pagtatalaga ng porsyento ng ating kita para sa mahalagang gawain ng misyon ng Diyos sa buong mundo. Ang modelo ng proportional na ikapo at handog ay may pinagmulan sa buong Biblia at itinaguyod ng mga unang Adventist pioneers upang masuportahan ang mga manggagawa ng Ebanghelyo. Ito ay isang sistemang pinagplanuhan, sinadya at naaayon sa porsyento ng pagbibigay ng mga kaanib na nagbigay daan upang mabilis na lumago ang pamilya ng Iglesia ng Diyos. Isinulat ni Ellen White na, ang bagay na ito ng pagbibigay ay hindi dapat iasa sa bugso ng damdamin. Binigyan tayo ng Diyos ng tiyak na tagubilin tungkol dito. Itinakda niya ang mga ikapo at handog bilang sukatan ng ating pananagutan. At ninanais niya na tayo ay magbigay ng regular at sistematiko. Pagkatapos may hiwalay ang ikapo, ang mga kaloob at handog ay dapat ilaan ayon sa ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. The Review and Herald, May 9, 1893. May kabuluhan pa ba ang systematic benevolence sa panahon ngayon? Oo, higit pa kaysa dati. Ang lahat ng gawain ng misyon mula sa paglilingkod ng lokal na iglesia hanggang sa malawakang pangangaral ng Ebanghelyo sa ibang mga bansa ay nagiging posible dahil sa inyong pagbibigay. Gayunman, sa maraming bahagi ng mundo, bagamat tumataas ang mga handog para sa lokal na pangangailangan ng iglesia, ang mga handog para sa misyon ay patuloy namang bumababa. Panawagan. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pagbibigay ng ating mga handog sa unang Sabath ng taong 2026, tayo nawa ay mangako sa systematic benevolence para sa darating na taon. Maglaan tayo ng porsyento ng ating kita sa buong 2026 at sistematikong ibigay ito para sa misyon ng Diyos, kapwa sa lokal at sa buong mundo. Maraming salamat sa inyong tapat na pamamahala ng mga pagpapalang ipinagkaloob ng Diyos. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pangakong handog, ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ng Diyos. Amen. 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 Bigyan na po natin ang panahon. Pastor Ernie. Pastor Ernie. Gandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Happy God First Morning and Happy Sabbath. Salamat po sa pagkakataon na kayo po'y aking makasama sa umagang ito upang ibahagi ang salita ng ating Panginoon na ito po ay nasa aklat pa rin po ng stewardship. Ang pamagat po ng ating topic ngayon, only way to manifest gratitude. Kaya sa oras pong ito mga kapatid, ating pong aalamin through the councils on stewardship ang mga pamamaraan kung paano po natin ipapahayag ang pagpasalamat sa ating Panginoon. Alam ko po na tayo po ay maraming mga dapat ipasalamat sa Panginoon. Ngunit sa anong mga pamamaraan po natin ito gagawin, mga minamahal ko mga kapatid? Ito po ating babasahin sa umagang ito ay magtuturo sa atin ng ilang mga bagay kung paano tayo magpapasalamat sa ating Panginoon. Amen. Ang sabi sa aklat ng Council of Stewardship, page 19, the Lord does not need our offerings. We cannot enrich Him by our gifts, says the psalmist. All things come of Thee, and of Thine own have we given Thee. Dito po ay pinapahayag sa atin ang ating babasahin na hindi kailangan ng Diyos ang ating mga handog. Ang tanong, bakit ito ibinibigay sa atin? Ito po isang antidote para maalis ang ating pagkamakasarili. Hindi po natin pinayayaman ng Panginoon sa ating mga handog. Kaya unang reflection po natin sa ating babasahin, acknowledging God is the source of everything. Dito po natin makikita mga kapatid na itinuro ni Miss White ng ating propetisa na ating dapat
kilalanin na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Ito isang pamaraan para ating maipahayag ang ating pasalamat sa Kanya. When we recognize that everything we have comes from God, pride has no place in our hearts. Ito po mga isang paalala po sa atin sa umagang ito na kapag ating kinikilala ng lahat ng bagay ay galing sa Diyos, yung pagmataas ay mawawalang lugar sa ating puso. Kaya ang sabi niya sa aklat ng Awit chapter 24 verse 1, ang lahat ay akin. Kaya ito ay nagpapahayag na ang Diyos ay dapat nating kilalanin bilang pinagmumunang ng lahat ng bagay. At yung pagmataas ay mawawala sa atin. Yung ating bahay na tinitirhan, ito'y galing sa Panginoon. Yung ating sasakyang sinasakay, ito'y galing sa Panginoon. Lahat ng bagay ay galing sa Kanya. At we must recognize Him as the source of everything. When we trust God as a source, anxiety tends to decrease. We learn that the same God who provided for us yesterday will continue to provide for us today and tomorrow. Kaya ito isang paalala sa atin mga kapatid, na kapag ating binibigyan ng tiwala na ang Diyos ang siyang pinagmumulan ng lahat ng bagay, yung ating kabalisahan, yung ating alalahanin ay unti-unting mababawasan. Alam ko po na tayong mga, hindi po tayo exempted sa mga anxiety, mga problem sa ating buhay. Ngunit kapag ating binigay ang ating tiwala sa Diyos, ito'y mawawala. Ito'y unti-unting makapalitan ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Alam niyo po, sa ating buhay bilang mga anak ng Panginoon, ating kinikilala ng Panginoon ay hindi nagbabago. Kanya pa rin inihanda ang ating mga pangailangan, hindi lamang kahapon. Ito nagpapatuloy hanggang ngayon, hanggang sa kinabukasan. Kaya ang ating gagawin, sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya sa umagang ito, isang paalala upang ating mabigyan ng pasalamat ng Panginoon, acknowledging God is the source of everything. Ang sabi po sa page 19, yet God permits us to show our appreciation of His mercies. Ito ay isang mahalagang pagpapahayag na tayo ay binigyan ng pahintulot ng Panginoon upang ating ipakita ang pag-appreciate sa pagiging mawain ng ating Panginoon. Kaya ito po yung pangalawang pamaraan, how to show a gratitude to God. Number 2, appreciate God's mercy. Atin pong i-appreciate ang kaawaan ng Panginoon na ibinibigay sa atin. Alam niyo po, kapag po tayo nag-appreciate, ito isang malaking kahalagahan sa isang tao na ating binibigyan siya ng kahalagahan sa ating buhay. At dito mga minamahal ko mga kapatid, ang sabi, to appreciate God's mercy is to recognize that we live, grow, and are forgiven not because of our goodness, but because of His compassion. Kapag ating pong kinikilala yung kanyang kaawaan na binibigay sa atin araw-araw, ito'y magpapahayag na ating siyang kinikilala sa ating buhay. Na yung pagkapatawad na ating naranasan ay hindi sa ating kabutihan, kundi sa awa ng Panginoon. Amen? Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ganyan po kahalaga Amen. ang ating pag-aaral ngayon bilang mga katiwala ng Panginoon. Always appreciate God's mercy. And waking up each day is already a testimony of God's mercy. Sa ating pong pagising araw-araw,
Ito ay isang patotoo na ipinapahayag ng Panginoon ang kanyang kaawaan sa bawat isa, ang kanyang goodness, ang kanyang love sa bawat isa sa atin. Kaya bilang kanyang katiwala, wag po tayong titigil na ating i-appreciate ang kabutihan ng Panginoon. Appreciating this truth helps us face life with hope instead of regret. Sa ating buhay, marami po tayong mga regret na nararanasan. Ngunit kapag ating in-appreciate yung kabutihan ng Diyos, yung kaawaan ng Diyos, ito'y magkakaroon ng pag-asa. Pag-asa na hindi kayang palitan ng anumang bagay, pag-asa na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Atin po ituloy ang pagbasa. Yet God permits us to show our appreciation of His mercies by self-sacrificing efforts to extend the same to others. Ito po yung pangatlo, mga minamahal kong mga kapatid. How the way we give attitude to our God. Self-sacrificing efforts. Ito po yung paglilingkod natin sa ibang tao, sa ating kapwa-tao, na ating isakripisyo ang ating sarili para makapaglingkod sa iba. Ating isacrifice ang ating maring salary, yung ating ibang mga gamit para makapaglingkod tayo sa iba. Kaya ang sabi ng ating babasahin, Jesus is the perfect example of self-sacrificing love. His life was not one of continual giving without selfish ambition. Kaya dito po mga minamahal ko mga kapatid, ipinapaalala ng ating babasahin na si Jesus ang ating perfect example of self-sacrificing love. He gave Himself for us. He died for us. Inalisin niyo kayong pagkamakasarili at ito ay walang bahid na pagkasariling ambisyon. Kaya kapag po tayo maglilingkod, mga kapatid, ating tingnan si Jesus. Siya yung ating example upang tayo makapaglingkod ng walang pagkamakasarili, kundi sakripisyo na ginagawa ng ating Panginoong Hesus sapagkat siya ang ating halimbawa. Every time we choose others over self, we reflect the heart of Christ. Self-sacrifice purifies our motives and deepens our love. Ito mga minamahal ko mga kapatid, kapag ating pinipili yung iba kaysa sa ating sarili, nakikita ang pag-ibig ni Kristo. Kaya sabi ng Biblia, encouraging each other, tayo magpalakasan sa bawat isa. At ito isang malaking tulong upang lalong sumulong at umunlad ang ating misyon. Self-sacrifice purifies our motives and deepens our love. Kapag po tayo merong self-sacrifice, alam po natin dito sa ating selfie, meron po tayong every family a builder. Ito po isang mahalagang sakripisyo na ibinibigay po sa atin upang makatulong at sumuporta sa misyon ng Panginoon. Anong purpose? Purifies our motives and deepens our love para lumalim ang pag-ibig natin sa Panginoon. Kaya sa umagang ito, my brothers and sisters in Christ, ito isang paalala na wag po tayo magsasawang magpasalamat sa Panginoon sapagkat siya ay napakabuti sa atin. Number 1, acknowledging God is the source of everything. Number 2, appreciate God's mercy. And number 3, self-sacrificing love. Aking pong dalangin sa umagang ito, tayo po ay huwag magsasawang magpasalamat sa Panginoon sapagkat siya ay napakabuti sa atin sa araw-araw bilang katiwala ng ating
Panginoon. God bless us all. Amen. Amen. Marami pong salamat, Pastor Ernie, sa inyo pong magandang mensahe na ipinagkaloob ngayong umaga. Sa kagandahang loob ng ating Panginoon sa ating buhay ay wala pong sapat na mapaglagyan. At sa panahon na siya po ay humiling ng ating tugon, mga kapatid, tayo po ay hindi magdadalawang isip na tugunan ang mga bagay na kanya pong pinagkakaloob sa atin. Kaya naman sa umagang ito, sapat po ang mga mensahe na ating narinig upang tayo po ay patuloy na magtatalaga sa ating pong buhay at mahal na Diyos. At sa umagang ito, mga kapatid, tayo po ay dadako na po sa ating pong Acts Prayer. Pero bago doon ay hilingan po muna natin si Pastor Ernie para po sa commitment prayer na mensahe na ating pong narinig. Pastor Ernie. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, sa oras pong ito, salamat po sa inyong paalala na kayo nagbigay ng mga pamaraan para kami magpasalamat sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ito'y aming maalala, ma-appreciate namin kayo sapagkat ikaw ay totoong mawain. Nagbibigay sa amin ng ay mga pangailangan upang kami maging pagkapala sa iba. I-bless niyo po ang aming panglalabing programa sa oras na ito. Ito po'y aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na sa Jesus. Amen. Amen. Thank you po, Pastor Ernie. At sa bahagi po, mga kapatid, ng ating pong programa dito po sa Zoom platform, tayo po ay patuloy na nananawagan na magkaisa po tayo sa apel po ng ating Pangulo. Hilingin po natin sa Panginoon na patuloy na maging matagumpay ang ibang mga local church leader po na makasama po natin dito sa ating pong DSE program sa bahagi ng Zoom platform o di kaya naman po ay sa ibang bahagi po ng media platform na ating pong isinasagawang programa. Na ito po ay nakabase pa rin siyempre sa ating pinakatema na grounded in the Bible, focus on the mission, mga kapatid. Okay po? Sa bahagi pong ito, tayo po ay dadako po sa ating pong Acts Prayer. Pwede po ba nating maitalaga para po sa adoration and thanksgiving si Brother Jonathan Maglonso? Brother Jonathan, kayo po ba ay available? Okay po, Pastor. We will go. Salamat po, Brother Jonathan. At tatalaga naman po natin para po sa ating pong confession and supplication ay si Brother Moises Canlas. Okay po, Brother Moises. Salamat po sa inyong patuloy na pagtatalaga at pagtugon, mga kapatid, sa gawain ng ating Panginoon. Bibigyan daan po natin, tayo po ay magkakaroon muna ng 30 seconds for a silent prayer, and then mangunguna po sa ating pong panalangin sa adoration and thanksgiving si Brother Jonathan Maglonso, at pagkatapos susundan po ito ng supplication and confession naman ni Brother Moises Canlas. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay mananalangin. Jonathan. Dakila at makapangyarihan naming Diyos na ang luklukan ay nasa kalangitan. Ikaw ang Diyos na palagi naming kapiling sa lahat ng oras na hindi nyo kami pinababayaan at iniiwan. Ikaw din ang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Ikaw rin ang Diyos
na gumising sa amin sa umagang ito upang kami ay makabahagi sa pag-aaral ng inyong mga banal na salita, makapakinig ng mga testimony at mensahe. Marapat ka lamang purihin, Ama. Marapat ka lamang daklain, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sumasamo po ang inyong mga anak sa mga oras na ito. Kinikilala po namin, O Diyos, ang aming pagkakamali. Paminsan-minsan, kami po ay nadadala ng aming mga kahinaan. Kami po ay nagkakasala bilang inyong mga lingkod o manggagawa. Hindi po kami exempted sa gawa ng kaaway. Maaari niyo po ba kami, O Diyos, na patawarin sa aming mga nagawang pagkakasala? Linisin niyo po kami ng inyong banal na dugo na nag-aalis sa amin sa kadiliman at nagpapalaya sa aming mga kasalanan. Salamat po sa inyong pagtubos, O Diyos. Nagpapatuloy po kami ilang Diyos. Kami po'y nagpapasalamat ng walang iyong pagkatapakamutin ng bawat ilang tao. Na sa ganitong kaparaan ang dakilang iyong paminarapan, hindi man kami karapat-dapat yung pagkatawin tunay ng iyong. Salamat po sa inyong pagpapalapasin. Salamat po sa platform na ito. Isang kumlihan ng aming mga dunya ng mga damdam nagpapalakas ng aming espiritu sa pagpapatuloy ng aming Panginoon at pagtatapat ng o dakilang Diyos. Napakarami ng aming dapat ipagpangalang ng bawat ilang namin ng mga kapatid. Kapatid mo at ababa ng mga aming mga. Kaya nga, sa mga oras na ito'y aming sinasamo at inadalang ang aming mga kapatid. Pastor David Mesa, Pastor David Gaber, Adi Pastor, ang kanilang paglilingkod ng ang kanilang minister kasama ng kanilang pagmamahalan. Maaari po ba o Diyos na sila inyong patuloy ng pagpalain? Patuloy na magamit sa inyong magtatapos naging ehemplo ng pananampalataya ng Central Luzon sa kanilang mga pinakakalipan pinangunang tulungan sila ng kapangyarihan ng banal na ito. Ingatan sila mabuting paluntungan at pagpapalay ng inyong gagawin. Narito rin po ang DFM Barbers Project. Nais po namin muling ilapit sa pagpapatuloy ng pangarap ng Central Luzon Provinces Mission. Makiisa ang bawat pamilya na siyang magtatayo rito. Inyo po itong pagpalain. Ang aming mga paaralan dito sa aming teritoryo, ang KLAA at ng mga lokal pa na mga paaralan na iglesia. Inyo pong sapatan ng mga pangangailangan. Gamitin niyo po ang mga guro na may karunungan at kabanalan. Pagpalain po ang mga paaralan. Narito rin po, Panginoon, ang mga nagdaraos ng Voice of Youth crusade sa aming teritoryo. Di man namin banggitin, alam niyo po ang kanilang pangangailangan. Sa pangkasalukuyan ay hindi pa natatapos ang mga gawain ito.
Malwalhati nawa, Panginoon, na matapos ito sa tulong ng banal na Espiritu. Narito rin ang aming mga minamahal mga kapatid, anuman ang kanilang kalagayan, anuman ang kanilang pangangailangan sa buhay. Aming itinataas at isinasamo ang mga pangalang ito. Lina Barredo, Ramon Rojas, Mar Resultay, Celia Munsaya, Danilo Isguera, Benedicto Ramos, Lucel Mantoho, Jackie Timon Balutang, Luilin Abbas, Cristina Aguilar, Elenji de los Santos, Susana Garcia, Lucy Cristologo, Arvin Bautista, Nobleso Yap, Maria de Padua, Mamerto Juanites, Estrella Fernandez, Sergio Inso Dagala, Net Lazaro, Susi Caranza, Nimpa Limbora, Monix Pilartos, Lim Jr. O dakilang Diyos, alam niyo po ang kanilang pangangailangan, maging ito man ay kagalingan, maging ito man ay problema sa pinansyal, problema sa kanilang pamilya. Idinadalangin po namin na idampulay niyo po ang inyong mapagpagaling at mapagpalang kamay. At sa inyo sila'y amin isinasamo at idinadalangin sa mga oras na ito. At kami rin nawa, dakilang Diyos, pagalingin kami kung anuman ang karamdaman ng bawat isang nasa platform na ito. Sa pananampalataya, kami po'y patuloy na hubugin sa karakter ng aming tagapagligtas. At kung magkagayon, Panginoon, patuloy na maluwalhati, maitaas, mapapurihan ang inyong dakilang pangalan. At sa maghapong ito ng araw ng banal o dakilang Diyos, sa amin ding hinihiling ang iyong mayamang pakikisama, ang basbas ng banal na Espiritu, aming makaulayaw sa bawat sandali ng mga oras na itinangi ng Diyos ng pamamahinga at pinabanal na araw. O bayan ng Diyos, tanggapin po natin sa umagang ito ang walang hanggang pag-ibig ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. 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 Amen po. Amen. Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner.
layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter, tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Amen. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Ikaput, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papuri't luwalhati sa Kanya itaas.
attorney. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong patnubay sa aming ginawang programa sa umagang ito. Ito po'y patuloy magpalakas at magpatibay ng pananampalataya ng bawat isa, at kami patuloy na gamitin at patuloy kaming samahan sa paglilingkod sa inyo. At higit sa lahat, ibuhos niyo po sa amin ang banal na Espiritu upang patuloy kaming maging tapat hanggang sa ikalimang pagbabalik. Ito po ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Pasama tayo mga kapatid para po sa ating chanting ng mission statement. Ready, go! Mission statement. Make disciples of Jesus Christ who lead us as living witnesses and proclaim to all everlasting gospel Of the three angels' message is preparation for his soon return. Guided by the Bible and the Holy Spirit, provinces, healing and serving. every church, I forward God's mission. LPM. We will go. Amen. God first, and you will never be last. Pastor Joey. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, magpakasakdal kayo, mga aliw kayo, mga kaisa kayo ng pag-isip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat sa araw na ito. Amen. 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 To God be the glory. Hello, Sister Marker. Good morning. Good morning. Happy Sabbath. Yours. Happy Sabbath, Sister Sabat po sa lahat. Mga kapatid, patuloy po natin promote ang ating pong DSE program. Thank you po. Happy Sabbath po. Happy Sabbath, Brother Romel. Thank you po. Happy Sabbath po. Thank you po. Happy Sabbath po sa ating lahat po. Ingat-ingat po tayo. Ingat-ingat po. God bless. Baga po tayo sa ating pagsimba, mga kapatid. Ingat po tayo palagi. Bye-bye. Pray for me, mga kapatid. Ako po ay nasa daan ngayon going to lecture at to airport. Ingat po ay mga kapatid. Brother Romel. Sa ating missional evening. Sir Melvin, thank you po. Sir Edmond, thank you po sa lahat. Thank you po, Pastor Paredo. Bye-bye po. Brother Edmond, salamat. Good morning po. Happy Sabbath po. Happy Sabbath. Out na po tayo. 5, 4, 3, 2, 1. Bye!